Okay guys, so lumabas na yung full fight card po ng laban sa Kyrgyzstan. Pag-usapan po natin dito yung 5 Pilipino po na lalaban. Hindi lang po dalawa. Hindi lang si Kenneth Lober at yung paborito niyong boxer, ano, ang lalaban dito. 5 po in total. Pag-usapan po natin kung ano po yung mga sa tingin kong odds nila. Sino sa tingin kong mananalo at alin ba dito sa mga laban na ito. Ito dito ang pinaka-inaabangan ninyo. Pag-usapan po natin yan pagkatapos po ng mabilis na introduction lang. And let me know what you think of my predictions and thoughts of the fight. Here comes the boom, boom, pow, pow. Cast Nation, stand up now. Get ready for the truth. Powcast, the pioneer, the original pow. Sports updates, join Powcast Nation. Powcast Sports #1. Powcast Sports, the #1 independent sports voice in the Philippines. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Hey, what's up guys? Ito po ay pinost ng WBA. So nirepost ko lang po dun sa ating Facebook page. Sa mga hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, please follow, no? At pag-usapan na natin itong laban na ito. So it's a 2-day event. Dalawa pong araw na boxing event magkasunod, ano? At ang mga lalaban po dyan, isa-isahin po natin from the top. Ito po, no? Dito sa taas. Nakita nyo ba yung ano ko? Tingnan natin, i-zoom in natin kung mas makikita nyo. Okay. Ito po ang lalaban, si Rapista, Kenneth Rapista po yan versus Hanada, isa pong Filipino. Ang lalabanan niya po ay IBF Youth Super Flyweight title match. Si Raymart Taga Canao, lalaban din po ito para po sa WBA Asia Super Flyweight title match. And of course, yung Luis Neri, pero hindi Pilipino yan. Doon tayo sa mga Filipino lang. Ito pa po, isa pong Filipino na laban. Pwede ko na banggitin yung pangalan niya, sandali. Hindi naman siya indirect na ano ko, no? At sana wala na pong away, no? Let me just do my job properly. Hindi naman siya yung main topic ko, pero siya po ilalaban. Kalaban niyo po si Kinosuke Casimero. Kinosuke Kameda versus General Casimero. Mamaya sabihin ko din sa inyo yung tunay kong prediction dito at anong nakikita ko dito sa laban na ito. Super featherweight po yung paglalabanan nila. So 130 pounds ang paglalabanan. So dalawang division ang inangat po ni Janrel Casimero. Si Ken Danila din po lalaban po dito. Super featherweight Ken Danila. 130 pounds. And then of course ito po ang boxing prospect po natin, si Kenneth Loverboy Lober versus Baldor. Pag-usapan po natin yung kanila pong mga laban. Actually, isa pa sa inaalam ko dito kung saan ba natin ito mapapanood. So, I keep checking the Twitter account kasi walang Facebook akong nakikita ng Psycho Lush. Ito yung website pero hindi pa po updated. So, baka pwedeng dito mapanood yan ng live. Sa website nila. I do not know kung ipapalabas po sa YouTube. Pero ito po yan. Ito parang Kyrgyzstan din yata ito. Kyrgyzstan event. So these are the event of Psycho. Alright, pag-usapan na natin yung laban. Sino unahin ko? Sino unahin natin na laban? Ito muna tayo. So, Raymart Tagakanao versus Ayumu Sano. Actually, hindi natin kilala yung kalaban niya yung Sano eh. From Japan, pero undefeated din. Medyo matindi-tindi to ah. Sandali, tingnan ko muna tong Ayumu. Tingnan natin to. Aha. Tenorio, nakalaban ng Filipino. 4 rounds, 10 rounds, naka 10 rounds na pala to. Kay Gura. Tinalo niya si Gura. Mateo Handig. Ang dami na pang palabang Pilipino na tinalo nitong mga kalaban ni Raymart Tagakanao. And then si Raymart, double check ko lang. Although ilang beses ko na ito napanood dito, parang ito ang pinakamahirap niyang makakalaban. Parang ito na yata. Ito, yeah. Hindi naman to. Mopon. Ito na yung pinakamahirap na laban niya. So, this is gonna be, kumbaga,
posibleng dito natin malalaman kung gaano kagaling to si Raymart taga Canao. So undefeated itong bata na ito. He's untested until now. And this will be a big test against the Japanese fighter. Alam naman natin yung mga Japanese fighter talagang matitindi. Mga, mga konti pa lang record napapalaban na. Pero it looks like mukha namang mukhang may laban tayo dito. Pero tingin ko dihado kasi yung mga nakalaban nito ni Raymart magagaling din ni Sano, sina Gura, kilala ko to, si Yorogi Gura. Although Mateo Handig journeyman na rin. Lamang po yung Hapon sa tingin ko dito sa laban na to. Tingnan ko nga yung tingnan natin. Just being honest here pero may power po si Raymart I think just like everyone else, since ito po ay undefeated boxer, Japanese ang promoter, I think he needs to go for a knockout. So, yun lang din ang masasabi ko dito. Dapat i-knockout mo na yan, Raymart Tagakana. Pero sa tingin ko, dihado siya. Okay, next Filipino fighting on this card. Sino ba? Ito, si Kenneth Rapista muna tayo. Uy, IBF IBF. By the way, may title to itong kay Raymart. Hindi lang pinapakita ng BoxRec, WBA yan. As you saw here, WBA po yan. WBA Asia Super Flyweight title. Si Kenneth Rapista versus Hayate Hanada. Rapista is also undefeated. Yung kanyang kalaban si Hayate Hanada, tinalo din siguro. Nag-practice ng mga Pilipino. Denmark Kibido, 2. Pero tong Kenneth Rapista, napanood ko to, magaling din to Magaling din tong Kenneth Ang problema lang, yun na nga, yung ganyang laban medyo build up pa. So, I mean, just being honest with the Filipino sa mga nanonood po dito, parang pa-build up pa. So, this is revelation. So, hindi ko naman sinasabing hindi po magaling. Sinasabi ko lang untested kasi yung mga nakalaban niya, talagang mananalo siya dito sa mga nakalaban niya. Kasi hindi po magagandang record at kumbaga na-build up po si Kenneth Rapista at saka si Tagakanaw. Pero ito na yung pagkakataon nila na patunayan na sila po ay magaling. So based on the record, itong Gura naalagaan din to sa kanyang karera. Pero natalo sa Japan. So this is revelation for both fighters. So this is also a very good opportunity for both boxers kasi dito lang mapatutunayan na hindi lang yung matchmaking o yung manager nila ang magaling. Pati sila mismo. So, sana mas ma-inspire yung dalawang boksingero, si Tagakanaw at saka si Rapista because this is their true boxing fight. Na may real talk lang. Ito talaga yung mapapalaban sila ng sila ang dihado. They have been the favorite for their career. So, ito, sana ipanalo nila. Yun lang masasabi natin. Pero sa tingin ko, dihado sila pare dito sa laban na ito. Okay. So, paano ba yan? Puros dihado na lang ang Pilipino. Ito kaya sa pangatlo, dihado pa kaya ang Pilipino? Ito na sisingit ko lang po Wala na pong away. Mga galit na naman yung mga tao sa akin at hindi ko po siya kino-content. Nagkataon lang na kailangan natin pagbigyan ng mga tao. Okay. Casimero versus Kinosuke Kameda. 36 and 27. Mas matangkad itong Kameda. The only concern that I have here will always be the same thing. So, General Casimero's condition. Although he is gonna be fighting in the featherweight division, which is 130. Imagine po, that's from 122 to 130 pounds. So, nilaktawan niya yung 126. Dumiretso na sa 130 pounds limit. At ang mga kalaban niya ay tinalo po ng David Picasso at saka Luis Neri sa kanya pong dalawang huling laban. At yun po ay talagang high-level fight. So, ibig sabihin yung Kinosuke Kameda, sa tingin ko, hindi talaga ganon kagaling. And on all honestly, although tinalo niya si Angelo Beltran na magaling from Philippines at may mga tinalo siya dito mga 2-star fighter, pero wala pa po siyang tinatalong 3-star fighter. So which is basically, eto na, 3-star fight niya
General Casimero. Parang hindi na mahal ito si Kameda ng kanyang pinsan. Pero binigbigyan siya ng opportunity na makalaban po ang isa pong Casimero. Pero galing siya sa dalawang talo. Sa tingin ko, mananakaut si Kinosuke Kameda ni General Casimero in the early rounds. This is the potentially a mismatch kasi napanood ko yung mga laban ni Kinosuke Kameda. Durog talaga siya dito. Kung kay Luis Neri na durog siya, dudurog din siya kay Casimero. The only way na posibleng matalo si Casimero pag naging run Barbie run si Kinosuke Kameda or kung makatakbo siya. Yun ang pinakatitingnan mo. Kung makatakbo siya, yun, posible siyang tumagal. Pero pag nahuli siya, tapos na bakpakan dyan. Alright, second day po tayo Sa second day po, may dalawang pong Pilipino. Ang isa dyan si Ken Danila. Ito, si Ken Danila, malakas. Ilang beses na natin napanood sa Ken Danila. May lakas ito. The thing about Kyrgyzstan o yung mga stand fighter, they're very polished. They're very amateurish. So, Ken Danila will certainly will go for a knockout like he always do. He has the power. Grabe yung suntok nito ni Ken Danila. But this is the first time that he's gonna probably fight someone that has been polished. And we're assuming here. But let's see if may amateur background yan. Okay, so marami siyang amateur background. 18-15. Kasi doon talaga na-record yung amateur background nila, no? So, I would assume that this guy is polished. Kumbaga, ano siya, pulidong lumaro. So, ang pwedeng gawin ni Ken Danila, just do the same thing. Just play his game. Ken Danila by knockout or itong kalaban niya by decision. Kasi pag umabot niya ng decision sa Kyrgyzstan, alam mo na, just to be safe. Pero sa tingin ko, kaya to ni Ken Danila. Malakas talaga Parare. Malakas talaga si Ken Danila. Knockout. Okay. Next natin, ang final na Pilipino po lalaban. At di ko alam kung sino mag-main event dito. Si Luis Neri ba or si Kenneth Lober? Parang feeling ko si Kenneth Lober. Pero yung laban po ni Kenneth Lober, makakalaban niya po hindi Hapon, hindi taga Kyrgyzstan, kundi taga Argentina po itong kalaban niya. Hindi po si Ensheke. May laban na iba yung Ensheke. 15-0 undefeated si Kenneth Lober. Hindi ko natitingnan yung record ni Kenneth Lober. Dahil kabisado na natin yan. Kilala natin si Kenneth Lober. Uy, 5'11 pala tong kalaban niya. 5'11, 31 years old. Tingnan natin kung anong klaseng one knockout. Kaya to siguro. One knockout in 21 wins. Kaya to. Although aggressive naman si Kenneth Lober, marami naman siya sumuntok, so hindi naman siguro siya ma-outbox dito. Kenneth Lober is gonna win here. And by knockout again. Kenneth Lober by knockout. Wala ring So, this is, kumbaga, preparation na lang din ni Kenneth. I think hinihintay na rin naman niya makalaban sa potential world title or eliminator, no, para sa world title. So, Kenneth Lober is gonna win here by knockout. Ang inaabangan ko ditong laban, if you ask me, syempre yung inaabangan ng lahat, ilaban ni Kenneth Lober. Hindi, inaabangan po natin lahat yung laban na yan. So, to summarize, guys, dihado po sa tingin ko si Rapista at si Taga Canao, Kenneth Lober at saka si Casimero, lamado po sa kanilang mga laban. Ken Danila 50-50 against sa kanilang kalaban. Yun lang po. So, yun yung aking masasabi dito sa laban na ito. But sana manalo kahit mga lahat sana, pero sana majority manalo. I mean, just realistically speaking, these are hard fights. All of these are hard fights para po sa kanila. Except siguro yung kasi meron kayang-kaya. Yung kay Lover kayang-kaya din niya yung kalaban niya. Sa tingin ko lang, ha? Alright, guys. Let me know what you think sa comment section.